Happy day! Welcome to our A2C video today. At ang topic po natin ngayon ay, bakit hindi ka dapat magbayad ng taxes mo sa Revenue Collection Officer or RCO at Revenue District Office or RDO. Okay? Ito po yung summary ng ating filing tsaka payment. Kapag electronic filing and payment system ka, online filing na siya. So, hindi mo kailangan pumunta ng RDO para magpasa ng tax return mo kasi pinafile na po natin siya online. Pati po yung payment under ng EFPS, online payment na rin po. Okay? Bank to bank na yan. So, hindi natin kailangan pumila sa bangko para magbayad ng tax kasi pwede na po natin yung bayaran online. Ang nagkakaproblema po sa real world, yung mga EBIR forms online filer, tsaka mga manual filer. Okay? Para po hindi nyo ito maranasan, yung mga naranasan po ng ating participant and other inquiries na masalimuot, i-share po namin siya sa inyo. Ang filing po ng EBIR forms online, filer, ay online. Makaka-receive po tayo ng tax return receipt confirmation, katibayan po na nakapag-submit tayo online. So, filing online, pero ang payment po ng EBIR form filer ay manual payment. Pwede po siya magbayad sa Author's Agent Bank within the territorial jurisdiction of the RDO. Huwag kayong magbabayad kung saan-saang bangko. Dapat po doon sa may bangko na within the territorial jurisdiction of our RDO. Hindi po tayo pwede magbayad sa bangko under na jurisdiction ng ibang RDO. Otherwise, wrong venue payment tayo doon at may penalty. In case na wala po ng Authorized Agent Bank in our location, RCO. Ang RCO po ay Revenue Collection Officer na makikita nyo po sa mga munisipyo natin, naka-standby sila doon, just in case gusto nyo magbayad ng buwis sa kanila. Ito ang problema. Meron pong instances na na-experience ng mga participants natin, inquirers natin, and other people malamang, pag nagbayad sila ng tax nila sa RCO, Revenue Collection Officer, magbibigay ng 3 tax returns, kung ano ng mga tax returns yan, tapos if with payment, babayaran nila sa RCO, yung Revenue Collection Officer po, hindi kaagad nag-i-issue ng resibo. Yung resibo po na parang POS na galing sa point of sale machine. Pag bumili ka sa isang grocery store or sa mall, bibigyan ka ng POS na resibo. Ganun po yung binibigay nila. Ang problema po sa kanila, ang ginagawa, pagbayad mo sa kanila, pagbigay mo ng tax return sa kanila, sasabihin nila sa inyo, balikan mo na lang. Huwag po kayong pumayag na pagbayad nyo sa RCO ay babalikan nyo na lang. Kasi pag pumayag po kayo, ganito ang mangyayari. Hindi ibabayad ng RCO yung buwis na binayad nyo sa kanya. Ibubulsa niya yan. Ibubulsa niya po yan. Marami na pong na-experience yan ng mga participants natin and other people na nag-inquire sa atin. No? Pag bulsa niya, ibig sabihin, hindi ka nakabayad ng tax. Ikaw ang susulatan ng RDO informing you as taxpayer, you failed to file the tax returns on time. Pay the penalty and file the taxes with the penalty na. Ang nangyari ngayon, binalikan ng participant natin kasi nasulatan siya. Nag-file naman na siya sa RCO. Ang ginawa ng RCO, tingnan nyo sa bodega. Pakihanap sa bodega. Pakihalongkat doon ko na doon yung tax returns nyo. Tapos, binayaran ng RCO, late. Late. Okay? Ibig sabihin nun, kinolekta niya yung mga buwis sa bulsa niya. Hindi niya binayad sa kaban ng bayan hanggat hindi mo pa-follow up. No? Yung iba, pag follow up, sabihin, ay, balikan mo na lang ulit, hindi pa nakabayad. Huwag po kayong pumayag sa ganun kasi hinahang nila, binubulsa nila yung pera. Tapos kung sino lang magpa-follow up, yun lang ang babayaran nila. Huwag po kayong papayag doon sa ganun yung sistema ng RCO. Ang gagawin nyo po, huwag po kayong pumayag. Pag sinabing babalikan na lang, sabihin nyo, kukunin ko na po yung tax return ko, pahingi na rin din po ako ng resibo. Okay? Huwag po kayong pumayag na babalikan nyo na lang. Kasi yung iba, sabi sa amin, pinabalik-balik daw sila ng RCO nila hanggang sa sinulatan na lang sila ng kanilang RDO. Nung sinulatan sila ng RDO nila, pinakita nila sa RCO, Revenue Collection Officer, doon pa lang binayaran ng RCO pero may penalty na. Ang nag-shoulder ng penalty, malamang yung RCO.
pero late. Okay? Huwag kayong magbabayad ng RCO ng ganon kapag sinabi nilang balikan mo na lang. Huwag nyo pong babalikan kasi hassle. Pupunta ka na naman sa kanila, sayang pamasahe, sayang pagod. Diba? Yun na yun, isang balikan, isang puntahan na lang. Ibigay mo yung tax return, 3 kopya, if with payment, tatatakan yung isa receiving copy natin, tapos bibigyan tayo ng resibo, katunayan na nakapagbayad tayo. Okay? Do not accept yung babalikan na lang. Okay? Kindly report those revenue collection officer, wag sa RDO, kundi sa opisina ni Chief Commissioner of Internal Revenue, Honorable Cesar Dulay, para masuplong po natin yung mga ganong gawain. Kaban ng bayan yun binubulsa niya. Okay? So, wag kayo papayag at wag din kayo magbabayad sa RDO. Anong gagawin ng RDO doon sa bayad ng taxes natin? Hindi po tumatanggap ng tax payments yung RDO na. Ang payment na lang po ay authorized agent bank, bangko, revenue collection officer, but be careful kasi may mga revenue collection officer na naghahang ng ating payment, hindi nila binabayad kaagad, binubulsa nila, okay? Until i-follow up po na lang, hindi pa rin binabayad, until na sulatan ka na lang, doon nila babayaran. O kaya po, e-pay. Ang e-pay, electronic payment. So, pwede po magbayad online yung mga EBIR forms filer online using their credit card, debit card, o GCash. Kindly click the e-pay button or icon sa BIR website po. Makikita nyo yung Land Bank, Development Bank of the Philippines, tsaka GCash. Pwede na po tayo magbayad online para hindi na po hassle on our part. Okay? Kasi pag nagbayad ka sa authorized agent bank, minsan, sasabihin ng authorized agent bank, lalo na kung deadline, offline. Ang ibig sabihin ng offline, wala silang internet. In my experience ko po yan, ang dami namin nakapila doon, tapos sinabi niya offline, ang ibig sabihin lang nun, lalo na kung deadline, in my opinion lang, ayaw tayong i-entertain ng private banks. Okay? Kasi kapag in-entertain nila tayo, mawawalan sila ng time sa mga kliyente ng banko, mismo private banks. Kaya sinasabi nila, offline. Pag sinabing offline, layasan lahat ng mga taxpayer, maghahanap ng ibang banko para magbayad. Okay? Sa asar ko at that time, humingi ako ng certification. Madam, sabi ko, pahingi po ako ng certification na nag-appear ako sa inyo dito at sinabi niyong offline. Hindi naka-imik, hindi nagbigay sa akin. No? Ang ginawa ko, pumunta na lang ako sa Land Bank, doon na lang ako nagbayad. Ang Land Bank ay government financial institution. So, nag-accept sila ng mga tax payment kasi mapupunta naman sa kaban ng bayan yan. So, pwede tayo magbayad na lang online using our credit card or debit card. Ganun din po sa mga manual filing, available na payment mode of payment natin ay authorized agent bank, RCO. Be careful sa mga RCO. Huwag nyo tanggapin na babalikan na lang. Kunin nyo kagad yung tax return nyo at yung resibo, katunayan na nagbayad tayo. If they refuse to give us our resibo and our receiving copy tax return, kindly give them the incident report. Sulatan mo sila para ma-document yung nangyaring event. Ganyan po ginagawa namin. Sinusulatan namin sila pag may nangyaring event na unfavorable, incident report or IR. Tapos kinakopy furnish namin yung mas mataas sa kanya, RDO, Commissioner of Internal Revenue, minsan ombudsman pa kung malala. Okay? Tatakot yung matatauhan yun. Okay? And e-pay po, yung e-pay po, nakikita nyo sa screen nyo. Pwede na po tayo magbayad online. At huwag kayong magbabayad sa RDO kasi nga, yung participant namin, ganun din nangyari. Namin, inquirer or participant. Hindi ko na maalala. Nagbayad siya sa RDO ng tax. Ang akala niya kasi RDO daw magbabayad. Tinanggap naman ng RDO. Hindi naman Revenue District Officer. Revenue Officer na nandoon sa RDO. Tinanggap. Ang nangyari ngayon, pinalo up nila, yung pala hindi binayad. Binulsa na naman. Huwag kayong magbabayad sa RDO. Hindi na po sa RDO ang bayaran. Except kung magbabayad kayo ng annual registration fee para lang po sa mga newly registered business establishment. Yung mga newly registered businesses po or practice of profession, instead sa bangko po magbayad ng annual registration fee na 500 pesos, pwede na po tayo magbayad sa RDO ng 500 pesos annual registration fee kapag nag-register po tayo ng ating business initially para one step na lang po. One step na po yung program ngayon ng BIR para po sa registration ng mga bagong businesses. Pero yung subsequently payment po natin, whether any kind of taxes, tatlo na lang po kapag EBIR ka. Authorized Agent Bank, Revenue Collection Officer,
be careful sa RCO nyo, baka loko-loko yan, isumbong nyo po yan sa Chief Commissioner of Internal Revenue, wag po sa RDO, baka loko-loko din yung RDO. Baka kasabwat yan. Baka lang naman. Okay? And e-pay po, electronic payment, land bank, yung nakikita nyo sa screen nyo, click nyo lang po yan, lagay nyo yung credit card or debit card nyo, or Development Bank of the Philippines, or GCash. Okay? Pero kung EFPS kayo, wala namang problema, kasi online na yung payment natin. Bank to bank na siya. Nagkakaroon ng problema sa mga EBIR form filer at manual filer. At kung ang pinabayad nyo ng tax nyo ay bookkeeper nyo, accountant nyo, accounting firm nyo, kung ano man tawag nyo sa kanila, hingiin nyo yung tax return sa kanila na pinagbayad ng tax. Okay? Aanuhin nila yon. Wala silang gagawin doon. Sa atin yon. Baka hindi pa nila bayaran yon. Nangyari po yung sa aming participant sa IBA. Okay, malayong lugar from our Olongapo City. Nagabayad sila doon sila sa kanilang accounting firm. Okay, yung accounting firm ngayon ang nagbabayad ng tax tapos binabayaran nila ng professional fee yung accounting firm to do the tax compliance on their behalf. More than 2 years fast forward, sinulatan sila ng RDO namin informing them ang dami nila kasi accounting firm ang may hawak. Hindi binayaran ng accounting firm yung tax nila. Ang sabi ko, dapat ma'am, sir, kinukuha nyo po yung tax return sa bookkeeper nyo, accounting firm nyo, o accountant nyo, pagkatapos nilang bayaran, together with the attached proof of payment, deposit slip, o resibo na nabayaran yung tax natin. Kasi, baka lang naman, baka hindi nila bayaran, at ang puputukan, ang babalikan, hindi sila, kundi tayo as taxpayer. Tandaan nyo yan. Okay? Kaya maganda na pong may alam tayo in the real world business, tax compliance, whether micro, small, medium, or large ang ating business. We don't have choice but to comply and deal with the Bureau of Internal Revenue. In dealing with the BIR, marami pong manloloko dyan sa labas. Be careful lang po sa kanila. And the only way to overcome that is to educate ourselves, wala na pong iba, para ma-identify natin kung niloloko ba tayo or hindi. Okay? Be careful po sa RCO, tsaka RDO. Sa RDO po, hindi na po nagbabayad, hindi na po sila dapat tumatanggap ng tax payment, dapat sa bangko na, or RCO. Kaya nga lang pagdating sa RCO, be careful sa kanila. Huwag nyo tanggapin yung sinasabi niyang, balikan mo na lang. Hingiin mo na kagad, tapos, hingiin mo yung tax return mo, pati yung evidence of payment mo, yung resibo. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang deadline po niyan, depende po yung deadline natin tax returns depende po yung deadline sa tax return na ipapasa natin. Okay? And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your thoughts now and you will change your life. Pagdating po sa Philippine tax compliance, our traditional mindset is burden. Pagbabayad ka ng buwis, sumasakit yung ulo kasi pinoproblema po ang pagbabayad ng buwis. Nangihinayang tayo doon sa hard-earned money natin na ibayad sa ating government in the form of taxes because hard-earned money natin yon. Gumising tayo ng maaga, natulog tayo madaling araw, kumita tayo, nagbayad ng buwis, nangihinayang tayo kasi pera natin yon. That's because ang ating mindset sa Philippine tax compliance ay burden. Ang burden ay pasakit, pahirap, kung ano ng mga negative term, okay? Whether we like it or not, basta kumita tayo, we have to pay our taxes, nagbi-business ka sa Pilipinas. Kung babayaran mo na lang pala yung buwis mo, why not change our thoughts or change our mindset? From being burden, isipin po natin na yung ating buwis na babayaran ay makakatulong sa ibang tao, sa iba po nating fellow Filipino. Okay? Sa mga kapwa po natin Pilipino na mas nangangailangan pa kaysa sa atin. Like donation of our blood. When we donated our blood, wala pong pumilit sa atin. Walang nanakot sa atin, walang tumutok ng baro sa isipan natin, sa utak natin, sa ulo natin, para pilitin po tayo mag-donate ng dugo. Kusang loob po natin binigay yon ating dugo, kasi ang ating mindset at that time is makakatulong tayo ng ibang tao in the future. Ganun na lang din po ang isipin natin. Okay? Huwag niyo pong problemahin ng tax compliance, otherwise mawawala tayo sa focus sa ating pag-business. Ang problemahin niyo po or solusyonan natin ay yung ating sales, expenses, managing, leadership, marketing sa ating pag-business. Tax compliance is beyond our control. Okay? Tax compliance is beyond our control, but the reactions toward tax compliance, our mindset is within our control.
if we want positive results, we have to react positively to tax compliance. So, isipin na lang po natin, nakatulong tayo sa ibang nating kababayan sa pagbabayad ng buwis. Kung isipin nyo po na mapupunta lang sa corruption yan, there are always two sides of a coin. One is negative, one is positive. It's up to us which side do you want to see. And we prepared to see the positive side so we can get the positive results. Okay? Nasa inyo po yan kung anong gusto nyong mindset. And please like our Facebook page, Accounting Tutorial Center. At dito nyo po kami i-message just in case meron po kayong karagdagang katanungan regarding our topic today. Okay? And sa mga participants namin, even if you are not our participants, we have helpful files uploaded on our Facebook group, Real World Bookkeeping. Pwede po kayong mag-join dyan sa ating Facebook group, Real World Bookkeeping, at i-accept po namin kayo. May mga helpful files po dyan, pwede nyo po i-download anytime. And our YouTube po, please subscribe now on our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Marami pong mga helpful information dyan na free. Pero kung students po namin kayo, wala po dyan yung video natin applying the contents of our RWB book. Exclusive lang po yung videos para sa ating mga books, sa ating mga RWB book owners or nag-invest sa libro. Okay? Pero nag-create din pa rin po naman kami, kasama po ito, sa mga helpful information. Okay? Para ma-educate din namin kayo without charge and ma-inspire din namin kayo sa ating Philippine Tax Compliance. Okay? And our Vimeo account, Accounting Tutorial Center, you may subscribe or join us on our Vimeo account, Accounting Tutorial Center. May mga videos din po tayo dyan, very helpful. And online na po tayo ngayon. Hindi na po kami nagkakandak ng seminar kung saan-saang lugar. We decided po na mag-create kami ng libro, katulad po nitong libro natin, RWB Book, Tax Compliance. Tapos, yung videos explaining, discussing, and applying the contents of the book, kung paano mag-file and pay ng iba't ibang tax return, paano mag-fill out, gumagawa po kami ng videos niyan. At exclusive lang po yan para sa inyo. Okay? Sa mga RWB book owners natin or mga students na nag-invest sa ating libro. Online na po tayo. Pwede na po tayong mag-aral anytime, anywhere. Kahit anong topic po gusto nyo pag-aralan, kahit anong oras, kahit anong araw. Basta may internet access kayo. Online na po tayo. And we would like to invite you to invest now in our RWB book. Ito po yung makakatulong sa ating business para malaman po natin yung iba't iba nating tax return, kung ano yung mga iba't iba nating tax return na dapat i-file, at kailan yung deadline, paano siya i-fill out, saan siya babayaran, katulad po na in-explain namin sa inyo ngayon, para po hindi sumasakit yung ulo natin. Huwag niyo pong hayaan na yung ating pinaghirapang pera, hard-earned money, ay mapunta na lang sa wala, parang bula. Okay? Kasi in the form of penalties. Penalties arise from our ignorance. We do not know ano nangyayari. Hindi po passion ng BIR magturo sa atin. It's our job, it's our passion. I-educate kayo, i-share yung knowledge namin sa inyo para po umasenso din yung ating business. Hindi yung before ka matulog, BIR ang iniisip mo. Kasi hindi natin alam kung tama ba yung ginagawa natin in dealing with the BIR. Ito pong makakatulong sa ating business, our book. And this is not ordinary book. This is RWB book. Meron po itong kasamang pre-ATC videos na mag-i-explain po sa inyo, hindi nyo kailangan pong basahin to every page. I-explain po namin sa inyo per topic basis. Kaya pwede na po tayo mag-aral anytime, anywhere, online na po tayo. At kung gusto niyo po matuto ng bookkeeping, nagtuturo din po kami ng bookkeeping. At one set po yan, may cash receipts journal, may cash disbursement, may general journal, may general ledger. Tapos meron po tayong practice set dyan, yung nakikita nyo dyan sa inyong screen. May kasama po yung certificate of enrollment sa atin, ATC, students po namin kayo. Okay? Tuturuan po namin kayo kung paano po mag-record ng transactions in your books of accounts. In our train law, kung gusto niyo pong matutunan ano yung mga tax updates under our train law, kung ano bang mas maganda sa inyo, 8% ba, optional standard deduction ba, or 40% OSD, qualified ba kayo mag-avail ng 8%, kailan tayo mag-a-avail, anong gagamitin natin, yan po natin pag-uusapan sa ating train law and other tax updates. The train law and other tax update is 2,799 pesos only, investment fee. Ito pong bookkeeping natin ay 4,999, isang set na po yan. Kasama na po yung pre-ATC videos natin, applying, discussing, and explaining the contents of our book. Hindi natin kailangan basahin, i-explain po namin sa inyo.
Ganun din po yung ating RWB book. 4,999 din po yan. Kasama na po dyan yung pre-ATC videos natin. At pre-shipping po tayo. Pre-shipping po tayo. Hindi nyo po kailangan bayaran yung shipping cost. Kami po mag-shoulder nun. I-ship po namin sa delivery address nyo kung saan man yung delivery address na gusto nyo. Okay? And as I said, hindi po natin kailangan ng kakilala sa loob ng BIR in terms of kapit. Ang kailangan po natin ay education. Be educated and you will be empowered. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. See you next in our ATC video. In our ATC videos explaining our books, mag-aral po tayo para hindi tayo syunga-syunga, hindi tayo nagbumukhang basang sisiyo sa harapan ng public servant inside the BIR, hindi tayo nagbumukhang tanga, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Okay? Whether we like it or not, we have to comply sa mandate ng Bureau of Internal Revenue under our tax code. These are the rules. Before we play the games, we should know first the rules. Okay? Maraming salamat po. Thank you very much. And if you have further question regarding our topic today, please do not hesitate to send a message in our Facebook page po, Accounting Tutorial Center. Even if beyond our topics, pwede po kayo mag-raise ng question sa amin, basta po sa abot na aming kaalaman. Kasi may extend po yung ating knowledge na pwedeng i-share namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pwede nyo po tingnan yung comment below, description below, para po sa link kung paano po mag-order ng ating RWB book. Online po tong order at inform po namin kayo kung ano pong book ang gusto nyo. Okay? Pay the investment fee at we will deliver you our RWB books at pwede na po tayo mag-aral anytime, anywhere, online na po. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa next video natin. This is your RWB speaker, Mr. Mark Ladeng Bumagat, na lagi nagsasabing, be educated, be empowered. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kits po tayo sa other ATC videos natin. Bye-bye! Bye!